Okay, good morning everyone. My name is Kenrit Cananigo. Now, comment lang ko ato bang ilahang ginaglalisan na lagi nilang ginaano sa kaning sa Davao nga grupo nga Roman Catholic Christian. He's claiming he's a Christian. Kristohanon sila. Tapos kung meron taong lumapit sa kanila na pastor, pinagtatawanan lang nila, no? Sa Bisaya pa ilang yaga-yagaan ng usa ka pastor. Mga nalimot sila, sometimes malimot sila ba nga ang Diyos magpadala og usa ka alagad ng Diyos o kanyang alagad. He's claiming you are a Christian. You claim yourself you are a Christian, but your heart is not enough for Christian life. Your life like a demon. Kung adun na kay Kristo diya sa imong kasing-kasing, dapat mabatunan nimo ang gugma. Kay si Kristo ang nag-una kung unsaon pag-claim ang gugma, no? So we will talk about love, gugma, pag-ibig. Ano ba ang pag-ibig? Ano ba meron sa pag-ibig, no? Ano kaya ang pag-ibig? Bakit kailangan sundin ang pag-ibig, no? Nabasahin natin ang ano ba yung pag-ibig, no? Ito yung pag-uusapan natin ngayon, no? Ano ba yung pag-ibig? Bakit kailangan sundin? Sapagkat ito ang ugali ng ating Panginoong Diyos. Kapagkat ang Diyos ay isang pag-ibig, no? Siya ang pag-ibig. Ayon sa 1 John 4:8, 1 Juan 4:8, no? Ang ating Diyos ay pag-ibig. Ang sinumang hindi umiibig sa kanyang kapwa ay hindi nakakakilala ng Panginoon, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Now, ito yung 1 Corinthians chapter 13, verse 4. Mag-umpisa tayo sa verse 4, no? Habulin natin yung oras, kasi ang oras natin is mababa lang. Verse 4, ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob, hindi mainggitin, hindi mayabang, ni mapagmataas, at hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin, matalim ng sama ng loob sa kapwa, hindi ka matutuwa sa masama, sa halip magalak sa katotohanan. Kaya nga, di ba, ito yun, mga kapatid, ang pag-ibig pala ganito, no? Hindi magagalitin, hindi natutuwa sa masasama, kundi nagagalak sa mabubuting gawa. Yung mga mabuting gawa, tama ng mga pastor na nagwali sa pulong sa Ginoo, o kaning mga pare nga nag-share sa Word of God, nagagalak din ako doon. Masaya ako doon sapagkat ang intensyon nila is ipahayag ang tunay na kahulugan ng pag-ibig. Tulad ng mga pastor na naging nadayo dyan sa nakapunta dyan sa lugar ninyo, huwag niyong ipapahamak ang usa ka tao na ang tanging intensyon lamang ay ang pag-share the Word of God, no? You can ang laging nasa isip lang ay, pero kung pupunta ka sa isang lugar, pastor, wag kang wag na mo gamitin ang sarili mo, ay mo ang huna-huna o sarili mong opinyon na sirain ang kanilang sikta, masisira din ang buhay mo.
Kaya nga sa video ito mga kapatid ko, teka lang yan, para na nahayang ako ang ano. Pause muna tayo. Pause play. Okay, tuloy tayo na agi-post na ko ang katong video kani kaning ako ang cellphone na hayang no. Napo ko'y 5 minutes mo taas na. So kanina dinasa natin ang 1 Corinthians 13 anong ibig ng pag-ibig, sabihin ng pag-ibig. Ang pag-ibig ay nagtitiyaga, nagtitiis at nagtitiwala, sapagkat ang tiwala ay yan ang importante sa pag-ibig. Kapag ang pag-ibig ay walang tiwala sa isa't isa, walang tiwala sa taong nag-share, walang mangyayari sa sharing natin, no? Kaya nga mga pastor or father, lalo ka na Father Darwin Gidiano, Father, I salute you to complete your life, a good life in God. So I hope we have to continue to share the gospel of God. Isa lang naman ang gospel lagi nating inuuna, no? Si Kristo namatay, Christ died, ang Diyos namatay, at sa 3 araw, dating ng 3 araw, siya ay nabanhaw. So, he rise up into the heaven. Naniniwala ka ba doon? Hindi, di ba? Hindi ka naniniwala eh. Sapagkat lagi na yung pinag-uusapan kaning totoong relihiyon. Ngayon, wala ko dyan sa totoong relihiyon. Kung kayo ang totoo, tuloy lang kayo. Pero ang akin lang, ang totoong religion is Christianity. Pastor ka man, pare ka man, o Bisaya, Tagalog, if you are live in this Philippines, you are a Christian. Christianity is not born again is not a religion. Born again is a Christian life. Catholic is a Christian life. Lahat ng naging sekta dito sa Pilipinas, he is a Christian life. Kaya lang may mga na hindi naniniwala kay Kristo. You are not in Christ Jesus Christ. You are not Christian life. You are not a Christian because the word Christian is Kristo or Jesus. No, si Jesus ang Kristo eh. Kristo is God. God said and the word na yung mga tao nga talagang alam na alam yan eh. Yung salitang Christian, no? Alam na alam nila yan kasi pinag-aaralan nila yan eh. Kaya ako po hindi po ako nag-aaral ng Bible school, hindi ako nag-aaral ng terminology, itong mga maikis lang Bible scholar, no? But sa ako among God is sa akin kasi personal ko itong encounter with God, no? Naka-encounter ko kang Kristo, no? Muna nga karon ako nang padayon, i-stop na ko kayo sa sunod video. Tapos na siguro ang sabi ko, ang gugma dapat laging nasa puso. Huwag ito gamitin sapagkat itong puso natin ang tahanan ng Espiritu ng Diyos. God is love, God is everywhere. Mana, thank you for this video. Ako na ikuan kay na pa ko laing video.